January 6, 2023, matapos makuha ni Melvin Jerusalem ang WBO minimum weight title sa kamay ng Hapones na si Masataka Taniguchi via second round technical knockout doon mismo sa Edion Arena, Osaka, Japan, sa baluarte ng mga Hapon, na kung saan pinatikloba ni Melvin Jerusalem ang nasabing kampiyon. Isang malaking upset ang nagawa ng kababayan natin, na kung saan sa pagkakataong yun, first title fight in 2023, na kung saan nagawang baklasin ni Melvin Jerusalem ang nasabing titulo. Makalipas ang 5 buwan, May 27, 2023, dinipinsahan ni Melvin Jerusalem ang kanyang nasabing titulo kontra dito sa isang undefeated na Puerto Rican na nooy may 6 pa lang na panalo. Malaki yung kumpiyansa ng kababayan nating si Melvin Jerusalem na kaya niyang pasukuin ang nasabing challenger, pero sa nasabing bakbakan, pagkatapos ng round number 7, umayaw yung kababayan natin at panalo itong si Culyaso via 7th round referee technical decision. After 10 months, nabigyan ulit ng title fight itong kababayan natin kontra dito kay Yodai Shigyuka na may hawakan ng WBC minimum weight title. Sa nasabing match-up is mas bata itong si Shigyuka ng 4 na taon at mas matangkada ng 3 sentimetro kontra dito sa kababayan nating si Melvin Jerusalem. Ang kanilang naging laban ay ginanap doon sa Nagoya, Japan, sa baluarte mismo ng mga Hapon last March 31, 2024. Ang tanong, paano nga ba ni Melvin Jerusalem binaklas ang nasabing WBC title sa kamay ng kampiyon na si Yodai Shigyuka? At dito mismo sa harap ng mga Hapon, pinatumba ni Melvin Jerusalem ng 2 beses ang kanyang katunggaling kampiyon na si Yodai Shigyuka. At dito sa nasabing laban, matagumpay na nabaklas ni Melvin Jerusalem via split decision victory ang nasabing titulo, na kung saan mula March 31, 2024 hanggang sa kasalukuyan is si Melvin Jerusalem lang ang nag-iisa na Pinoy na kampiyon dito sa palakasan sa mundo ng boxing. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung ngayon ka lang napadpada dito sa ating channel, please palike at subscribe at pasuporta naman dito sa ating channel. March 31, 2024, Melvin Jerusalem versus Yodai Shigyuka ang may hawakan ng WBC minimum weight title na isang Hapones na undefeated. Paano nga ba ni Melvin binaklas ang nasabing titulo? Balikan natin ang kanilang naging laban. First round ng kanilang bakbakan. Talagang maingat yung Hapon, pero makikita natin na nadadama agad ng Hapon yung lakas ng kamao ng isang Melvin Jerusalem. Maganda yung mga kombinasyon na binibitawan ng kababayan nating si Melvin Jerusalem. Dito sa first round is talagang napaka-agresibo ng kababayan nating si Melvin Jerusalem. Huwag sana ni Shigyuka kalimutan na dating world champion din yung kanyang kalaban na kababayan nating si Jerusalem. Ito yung highlights ng first round. Maganda yung mga pasok at mga kombinasyon ni Melvin Jerusalem. Talagang binasag ni Jerusalem yung depensa ng kampiyon na si Yodai Shigyuka. Round 2 ng kanilang laban, bumabawi naman itong si Shigyuka. Maganda yung mga kombinasyon din ng kampiyon. Umaatake na naman ang kampiyon na si Shigyuka.
Magandang mga jobs na binibitawan na ng kampiyon. Makikita natin dito sa replay na talagang matibay din yung depensa ni Shigioka. Round 3 ng kanilang laban. Melvin Jerusalem, tubong Manolo Fortich Bukidnon, former WBO minimum weight champion. Ngayon is para sa WBC dito sa minimum weight division pa din. Ayun, dito sa round 3, kumunikta yung napakalakas na kanan ni Melvin Jerusalem. Bumagsak po dito ang kampiyon sa round 3 pa lang. Ibig sabihin nito is hindi kaya ng kampiyon na si Yudai Shigioka tanggapin ang mga suntok nitong si Melvin Jerusalem. Pinabagsak na po ng kababayan nating si Jerusalem ang kampiyon na si Yudai Shigioka dito sa round 3 ng kanilang laban. Huwag lang sanang i-underestimate masyado ni Shigioka itong si Jerusalem, na kung saan ito ang may hawak dati ng WBO title dito sa nasabing division. Ito yung knockdown. Straight right yung pinakawalan ni Melvin, na kung saan bumagsak yung hapon. Ayun, napaka clean shot na kung saan nadama ng hapon yung lakas ng kamao ng kababayan nating si Jerusalem. Round 4 ng kanilang laban. Nagsimula na namang umatake itong kampiyon. Maganda yung mga galawan ni Melvin Jerusalem. Masyadong magalaw yung kababayan natin. Pero talagang inararo na siya ng mga atake ng kampiyon na si Yudai Shigioka. Good job ng isang kampiyon. Ayun, magandang patama ni Shigioka. Round 5 ng kanilang laban. Sa naging puntusan sa round 4, makikita natin na lamang itong kampiyon na si Shigioka. Talagang bumabawi itong si Shigioka sa kanyang knockdown sa round 3. Pero hindi nagpapatinag yung kababayan natin. Maganda din yung mga counter punches ni Jerusalem. Magandang kombinasyon ni Jerusalem. Ito yung body shot ng kampiyon na si Shigioka. Pero talagang bumabawi yung kampiyon na si Shigioka. Pero umi-score naman din yung kababayan nating si Jerusalem. Round 6 ng kanilang laban. Magandang kombinasyon ni Jerusalem. Melvin Jerusalem, umatake na naman. Napakagandang, ayun, isang straight right na naman. Pinatumba na naman ni Melvin Jerusalem sa ikalawang pagkakataon ang kampiyon na si Yudai Shigioka. Bumabawi si Shigioka bago matapos itong round 6. Pero nakuha ni Melvin Jerusalem yung round 6 ng kanilang laban. Ito yung second knockdown
Ayun, straight right ni Jerusalem ang tumama at bumagsak ulit ang kampiyon na si Shigioka. Talagang malakas itong si Melvin Jerusalem kumpara dito sa kampiyon na si Shigioka. Round 7 ang kanilang laban. Umatake na naman yung kampiyon na si Yodai Shigioka. Bumabawi din itong si Melvin Jerusalem. Magandang kombinasyon ni Melvin Jerusalem. Napakaganda nga laban na kung saan palitan talaga ng suntok. Talagang umaatake na yung kampiyon kasi alam niya na may mga rounds na talagang nakuha ni Melvin Jerusalem. Sa mga atake nitong si Yodai Shigioka, gumaganti naman yung kababayan natin. Dito sa 7th round, makikita natin dito sa slow motion na talagang may mga binibitawang magagandang kombinasyon din. Yung kababayan nating si Jerusalem. Pero may magandang mga hard punches din na tumatama itong kampiyon na si Yodai Shigioka. Round 8 ng kanilang laban. Yodai Shigioka umaatake na naman. Pero gumaganti naman ang suntok yung kababayan nating si Melvin Jerusalem. Dito sa round 8, mabilis yung mga galawan at mga atake ni Yodai Shigioka. Dito sa replay, round 8, magandang straight right na naman ni Melvin Jerusalem. Nakukuha ni Melvin Jerusalem sa straight punches itong kampiyon na si Yodai Shigioka. Kung mapapansin natin is hindi masyadong magalaw itong si Shigioka. Dito sa round 8 sa scoring ng mga judges is lamang itong si Yodai Shigioka kontra sa kababayan nating si Melvin Jerusalem. Maganda yung footwork at saka mga head movements nitong si Jerusalem. Round 10 ang kanilang laban. Umaatake na talaga itong si Yodai Shigioka. Gusto ni Shigioka na makabawi sa kanyang mga naging knockdown sa nasabing laban. Magandang mga kombinasyon na uppercuts nitong kampiyon na si Shigioka. Round 3 at round 6 bumagsak po yung kampiyon na si Yodai Shigioka. Magandang kombinasyon na binibitawan ng kampiyon pero talagang palaban din yung kababayan nating si Jerusalem. Talagang on the attack mode na itong kampiyon na si Yodai Shigioka. Nasa isip siguro ni Shigioka na kailangan niyang bumawi sa mga naging knockdowns niya. Round 11 ang kanilang laban. Magandang palitan dito sa first seconds pa lang ng nasabing round. Talagang umaatake na itong kampiyon na si Shigioka. Dito sa round 11 sa napapansin ko is parang mas malakas pa yung stamina nitong si Shigioka kumpara dito sa kababayan nating si Jerusalem. Mas magalaw na at saka umaatake talaga itong si Shigioka. Magandang mga kombinasyon na pinapatama ni Shigioka dito sa round 11. Straight right ni Jerusalem. Kombinasyon naman ni Shigioka.
Right jab ni Shigioka, tumatama. Dito sa round 11, napakalakas na right hook ni Shigioka pero mabuti na lang matibay din itong si Melvin Jerusalem. Talagang pinapasok siya ng kampiyon dito sa mga atake ni Shigioka. Nakaganti naman itong si Jerusalem ng mga hard punches din dito sa round 11. Last round ng kanilang laban, round 12. Dito is mapapansin natin na talagang pagod na itong kababayan nating si Melvin Jerusalem. Humahawak na po itong si Jerusalem. At pagkatapos po ng nasabing laban, umiskor po yung dalawang judge ng 114 to 112. At yung isang judge is 113 to 114 na panalo po yung kababayan natin via split decision victory. Siya na yung may hawak ng WBC minimum weight title. Hanggang dito lang muna ang atin ng Sports Feast PH. So di pa nakapag-like at subscribe sa ating channel, please pasuporta naman. Hanggang sa muli, maraming salamat po.